At ngayon mga giliw naming tagapakinig, narito ang isa na namang kwento na pinamagatang Barangay Anniversary sa pakikipagsapalaran ni Kapitan Karyong! Nilinda, buti na lang at sinamahan mo akong mamalengke ng mga kakailanganin sa pagdiriwang ng ika-101 taong anibersaryo ng barangay ng Hingaluan. Binigyan kasi ako ng day off ni Darwina. Kaya nang sinabi ni Veronica na kailangan mong may kasama sa pamamalingke dahil busy siya sa mga paperworks niya sa barangay, sinamahan kita para makagala naman ako. Salamat, Melinda. Ang susunod na problema natin ay ang pagluluto. Maiinita na naman kasi kami sa harap ng kalan. Bakit tayo pa ang magluluto? Utusan lang natin sila Ambring at Benito. Naku, Melinda, huwag. Nakakadiri naman. Tayo na lang ang magluto kung wala ka pang gagawin. Oh, bakit? Ayaw mo ba silang kasama ni na Ambring na magluto nitong pinamalingki natin? Nakita ko sila minsan na tumulong nagluto ng binyag ng apo ni Mang Kanor. Naku, pinawisan sila. Tumutulo sa mga pagkain niluluto nila. Buti sana kung wala silang sipon. Pareho silang may sipon noon eh. Kaya mas mabuti kung tayo na lang ang magluto. Huwag kayong mag-alala. Sasabihin ko sa tatay ko na tulungan na lang tayong magluto. Maawa na kayo sa pobreng bulan. Ay, Diyos ko! Ano ba naman ito? Ano ba naman ang puluwing bulag na ito? Hinimas ang dibdib ko. Anak ko. Pasensya na po. Hindi ko po nakita. Hindi ko po sinasadyang mahawakan ng dibdib ninyo. Ang dibdib ninyo, miss. Naku, nagbubulag-bulagan lang yata ang tumboy na ito eh. Para makapag-chancing. Hindi po, madam. Talagang hindi ko po nakita. Pining, kakaawa naman siya. Huwag mo na siyang pagalitan. Ang mabuti pa, bigyan na lang natin siya ng limos. Teka, ako na lang magbibigay. Ito ang limos ha. Pasensya ka na dahil yun lang ang natira eh. Salamat, miss ha. Ay! Naku! Ari ko yan! Pasensya na po kayo. Talagang hindi ko po nakita eh. Hindi ko sinasadya. Pero kung ipapapulis niyo ako, wala po akong magagawa. Ha? Hindi ko po kayo ipapapulis. Alam ko naman na hindi ninyo sinasadya eh. Ganun ba? Salamat sa'yo, miss. Ang bait mo talaga na. Ay! Dibdib ko yan! Aray ko! Nilamas mo pa! Aray, ang sakit! Nako! Hindi ko talaga sinasadya, miss. Pasensya na po kayo. Melinda, halika na. Lumayo ka na sa tumboy na pulubing bulag na yan. Baka hipuan ka na naman. Grabe kang tumboy, ha? Ay, may tao. Sino kaya ito? Sandali lang, nandyan na! Ay, ikaw pala, pare Adaw. Anong balita, pare? Naayos mo na ba ang problema ninyo ni Melinda? Hindi pare. Ika, pasok ka. Talagang ayaw ni Dandoy na magsama kami uli ng anak niya. Pero hindi yan ang sadya ko, pare. Kung sa gaganaping okasyon sa barangay. Ano? May okasyon na gaganapin sa barangay? Ano yun, pare? Ayon sa narinig kong pinag-usapan ng mga kasama nating kagawan na umatin sa sesyon na ipagdiriwang daw natin ang ika-101 na anibersaryo ng ating barangay ng Hingaluan. Ano? Pati barangay ginawa ng anibersaryo? Nakaw, mga loko-loko. Bakit?
Bayan ba ang ating barangay? Ha? Mga hunghang. Oo nga, pare. Magkakaroon na naman daw ng iba't ibang palaro. Ano? May katatapos lang ng palaro. Ha? Magpapalaro na naman. Hindi. Nagpapapugi lang siya dahil nalalapit na ang barangay eleksyon, pare. Tumpak, pare. Ano ang plano mo ngayon, pare? Pare, kailangang masabutahin natin ang gagawin nilang pagdiriwang para masira natin ang imahe ni Karyong. Dahil kung hahayaan lang natin siya, babaguna naman ang pangalan niya. Matatalo ako sa parating na barangay eleksyon. Alam mo ba yun? Anong gagawin natin, pare? Ganito, pare. Tawagin natin sila Bunjing at Boy dahil may ipapagawa ko sa kanila. Ang ibig mong sabihin, sila ang pakikilusin mo, pare? Oo naman, pare. Sila na lang ang uutusan ko para gumawa ng paraan para masabutahe ang pagdiriwang nila ng anibersaryo ng ating barangay. Pineng, nasaan si Kapitan? Ha? Kagawad Balasubas? Ay, Ano? Kagawad Asyong pala. Ganyan. Nandito ka. Kwan, hindi ko alam. Si Veronica na lang ang tanungin mo dahil siya ang sekretarya. Aba, ayusin mo ang pagsagot sa akin, Pineng. Palagi mo na lang akong binabastos Ha? Para magtatanong lang kala mo kung sino ka na may mataas na pinag-aralan? Oy, kagawad ako rito. Kaya ayusin mo yung kasasagot mo sa akin, ha, Pineng? Maayos akong sumagot sa mga taong maayos ding makiusap. Pero kung bastos, mas bastos akong sumagot, Kagawad Asyong. Tandaan mo yan, Kagawad. Aba. Ha! Namimihasa ka na, ha? Balusin kita ng monoblak na ito, Ha? Kagawad, subukan mong saktan si Pineng, ha? Makikita mo ginala mo! Benito, ikaw? Benito, ikaw na ang bahalang makipag-usap sa Wala bastos mo ng sino Kagawad ka? na ito. Baka kung ano pa ang magawa ko sa kanya. Banyak! Pweh! Aba, bastos talagang Pining na yun, ha? Binastos ako. Bastos ka, Pineng! Bastos! Kagawad Asyong, mabuti pa'y umalis ka na. Baka kung ako rin ang mambastos sa'yo. Benito, huwag mo kong yakapin. Ang baho ng kilikili mo. Ano pang hinihintay mo? Ha? Huwag mo nang hintayin mag-abot pa ng 2 kilay ko. Ha? Baka kung ano magawa ko sa'yo. Layas! May kumakatok. Sino kaya ito? Baka si Abyong ito na kambal ni Upong na dating kasintahan ni Bibang. Kasi type daw niya ako. Siguro liligawan niya ako. Kung ganon, maganda pa rin ako. Sandali lang, nandyan na. Ay, mabuti naman at nadatnan kita dito, Ate Punyang. Ay, Bibang, my best friend. Mabuti at nagpunta ka na dito. Dadaanan kita sana doon sa tindahan ninyo para pumunta doon sa tindahan ni Ijang at magkainom ulit tayo ng serbisya. Ay, naku, Ate Punyang. Kaya ako nagpunta rito dahil may malaki akong problema. Problema? Anong problema ba, Bibang? Hindi mo ba ako papapasukin para
maikwento ko naman sa iyo ang problema ko, Ate Punyang. Oo nga pala. Sige, halika. Pumasok ka. Maupo kay Bibang. Salamat, Ate. Ngayon, ano yung sinabi mong malaking problema mo? Sige, ikukwento ko sa iyo. Makinig ka, Ate Punyang. Ganito po nagsimula ang lahat, Kuya Insyong. Ate Punyang. Kailangang makakalap ako ng balita para may report ko kaagad kay Kagawad Asyong. At bibigyan na naman ako ng pera. At ipambibili ko ng bagong brief ko. Mga luma na kasing mga brief ko eh. Nakakaya ng isampay sa labas dahil halos butas na lahat. Teka. Hindi ako pwedeng magkamali. Si Aling Bebang yung nasa loob ng bahay nila, Kapitan Karyong kukunan ko siya ng picture. Sa palagay ko, sinasamantala nila ang pagkakataon. Ang init ng panahon, magsisiping sila ni Kapitan. Pipicturan ko at aalis ako kagad para ipakita kay Kagawad Asyong. Buwisit talaga. Nakakainis. Parang gusto kong manampal ng tao eh. Pare Asyong, Buwisit. bakit parang galit na galit ka na nadatnan ko dito sa harapan ng bahay mo? Talagang galit na galit ako, pare. Ah, Dahil sa ginawa ng pining na yun sa akin. Kala mo kung sino? bakit? Anong ginawa sa'yo ni Pining, pare? Tinanong ko lang sa kanya, pare, kung nasaan si Karyo. Tinasan ba naman ako ng boses? Ano? Isang sekretarya lang siya ng barangay? Tinaasan ka ng busis, Oo nga pare? Baka nakakalimutan niyang elected kagawad ka at dating number 1 pa, pare? Yan! Yan lang ang kinaiinisan ko at nagpapataas ng presyo ng dugo ko, pare. Isang sekretarya, isang appointed, sisigawan ng isang katulad ko. Pare, kailangan na mabigyan ng leksyon ng Pining na yon. Oo, pare. At may naisip na kong paraan para mabigyan siya ng leksyon. Ano yan, pare? Sabihin mo naman sa akin para alam ko. Teka, naligo ka na ba? Kuan, oo, ng isang Sige. linggo. Ay, nako, ibubulong ko sa'yo, pare. Sige. Para walang ibang makarinig nito. Sige. Ganun, pare. Oo! Ayos, sige. Gawin mo na kaagad para magtanda. Oo, pare. Umanda siya. Oo. Bibigyan ko siya ng leksyon. Veronica, malapit nang dumating ang mga bisita natin. Kailangan madaliin na ang pagluluto ng ulam. Nasaan ba sila, Ambreng at Binitaw?
Kailangan tumulong sila sa paghahanda ng mga pagkain ng mga bisita. Naku, Kap! Ha? Huwag niyo na silang patulungin. Bakit ayaw mo silang patulungan? Kailangan maluto na kagad ang mga handa natin. Kap naman! Nakakadiri kong patutulungin sila. Parehong may sipon eh. Tulad noong binyag ng apo ni Mang Kanor, tumulong sila. Yak! Kitang-kita ko na tumutulo ang pawis nila. Ibiruin niyo, Kap, natuluan yung niluluto nilang pansit. Kaya pwede ba, Kap? Wag na. Mag-utos ka na lang ng iba. Tawagin na lang natin yung mga BHW, mga lupon. Wag na lang yung mga CBO dahil ang baho-baho pa ng mga kilikili. Oh. Ay, Kap, nandito na kami. Tutulong kami sa paghahanda ng pagkain. Ha? Anak ko, Ambreng, wag na. Ako na ang tutulong. Ikaw ang tutelang. Pero may pinapagawa ko sa'yo, Veronica. Di bali na, Kap. Saka ko na lang gagawin yun kung tapos na ang naihanda ang mga pagkain. Ay, Kap, nandito na si Benito. Tutulong na kami sa pagluluto. Ay, naku, Ambreng, pwede ba? Wag ka nang tumulong. Mabuti pa, matulog na lang kayo ni Benito. Bisit talaga nakakainis. Pare boy, bakit ganyan ang itsura ninyo? Parang mukha kang, Biyernes Santo? Inis na ako kay Kagawad Asyong, pare Bunjing. Bakit ka naman naiinis sa kanya? Binuli ka ba niya? Ha? Sinunto ka niya, pare? Hindi. Ha? Hindi naman pala. Bakit inis ka sa kanya, paring boy? Kasi pinicturan ko kasi sina Aling Bebang habang nandoon sa bahay nila Kapitan. Dahil siguradong makikipagsiping yun kay Kapitan. Pero pinaya niya ako, kaya naiinis ako sa kanya. Ha? Ano bang sinabi niya sa'yo, pare? Sabi ba naman niya sa akin kaya ako raw pinicturan dahil nagsiselos daw ako kay Kapitan. Ha? Ganun ba? Bakit? Hindi ba totoong nagsisilos ka, pare? Ano? Isa ka pa? Papatay kita, Bunjing, ni mga ka. Papatay kita. Ay, tama na. Masyado kang albla, binibiro lang naman kita. Mabuti pa, pare. Dumiskarte na lang tayo ng iba para hindi tayo mamatay sa gutom. Ha? Oo. Bakit may naisip ka na bang diskarte kung paano tayo Oo, magkakaroon ng pera? pare. Sa naisipan kong ito, magkakaroon tayo ng maraming pira. Ano yung naisip mo, pare Bunjing? Sabihin mo na kaagad sa akin para magkapera na tayo. Ganito yan. Mabuti pa, makinig ka. Ipapaliwanag ko sa iyo itong naisipan ko. Makinig kang mabuti, pare. Maawa na po kayo sa pobreng bulag, balimus po. Awa na po kayo sa pobreng gwapo bulag. Awa po kayo. Bunjing, marami na bang nagulog sa lata mo? Dalawa lang, pare. 5 piso ang tig 5 piso ang binigay. Balimos po. Kung ganon, di tayo makakarami nito. Kaya kailangan makadiskarte tayo ng iba. Anong diskarte na naman yan, pare? Ha?
dadamihan natin ang kwan, lata natin, ganun ba? Hindi. Palimos po! Banjing, nakikita Ha? mo ba yung mama na kumakain sa karinderya? Ha? Yun, oh. Yun, oh. Oo, pare. Kwan, inilapag niya yung kanyang bag at nakalabas ang wallet niya. O, ano pang ginagawa mo? Hindi ka na. Kunin natin ang wallet niya, bilis. Ha? Sige. Ayan, Banjing, oh. Ah, Bala sa pagkain ng mamang ito. oo nga. Mukhang gutom na gutom siya. Oo, pare. Takpa mo ako. Akong kukuha sa wallet. Bilisan mo habang abala sa paglamon. Sige na. Sandali lang at pupwesto ako ng maganda para hindi Sige. siya makahalata. Sige. Diyan ka, diyan. O, ayan. Natakpan na kita. Kunin mo na kagad. Dali. Ngayon, kukunin ko na ito. Oops. Aray ko! Ano nangyari sa'yo? Bakit ka sumigaw? Ang lakas-lakas ba? May tumuklaw na kwan sa daliri ko. May ash pala sa lamlaman. Nabuking patay! Ano kaya ang mangyayari sa diskarte nila Boy at Bonjing? Mga giliw naming tagapakinig, abangan ang susunod na kabanata ng ating kwento na pinamagatang Barangay Anniversary sa pakikipagsapalaran ni Kapitan Karyong! Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrihal Narnola, Susan Malikdam, Robert D. Guzman, Ami Diaz, Oscar Ora, Jun Cabato, Technical Supervision at sa musika ni Oscar Ora, nilapatan ng tunog ni Robert D. Guzman, mula sa panulat at direksyon ni Oscar Ora, Kapitan Karyong! Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines!